Magandang umaga sa inyo lahat, tanghali man, hapon o gabi. Brother Joy ito ng Karaoke Pananampalataya at Katotohanan. Nandito ako sa magulong backyard ko. Maraming tanim. Meron akong 24 tomato trees, 24 nandun. Tapos meron akong calamansi tree, 6. At ito yung mga peaches. Marami pa, iba-iba. Fig trees nandito. By the way, hindi yun ang topic ko. Hindi ito naman ubas to. Mga tinanim ko yan. Kamusta na kayo mga kapatid? Ako ay naririto sa part ng Northern California. Although ang Southern California ay merong malaking kaguluhan doon. At isa pa yung mga nakakapakinig sa akin dito, mga kababayan kong Pilipino, huwag na po kayong makiusyoso dun sa Southern California kung saan meron tinatawag na immigration na police officer, yung mga DHS, ICE. Huwag na ho kayong mag-usyoso. May mga nadampot na Pilipino kasi doon sa rally yata, lumabas sila para tignan kung ano yun. Nakiusyoso eh. Typical sa mga Pilipino. Yung nasa Pilipinas, nadampot siya ngayon. Ngayon, nairan yung, yung immigration status niya. Nag-overstaying pala siya sa Amerika at nandito pa rin siya. So, hindi siya legal. So, nadamay siya. Hindi ko sinasabing sa inyong tinuturo ko kayo na gawin yung mali. Alam natin maraming mga Pilipino, hindi lang Pilipino, na gusto makarating ng Amerika as their green pasture. Pero if you do it in the right way, ay walang problema. Pero yung iba kasi, hindi natin masisisi kasi it's a sweat and blood para sa kanila na makarating. Hindi ko tinotolerate ang illegal immigration na ginagawa ng iba. Pero ang sinasabi ko sa inyo mga Pilipino ay either immigrant kayo or overstaying, ay huwag na ho kayong lumabas para mag-usyoso sa kaguluhan, lalo na yung sa mga nangyayaring riot doon sa Freeway 101. Huwag na ho. Lumayo na po kayo. Layuan nyo na. Kasi hindi makakabuti rin sa inyo. Kasi yung mga nakukulong, baka ipadala kayo sa El Salvador. Hindi ako nananakot, kundi nagwa-warning lang ako sa inyo. Dahil alam natin na mas mahirap nga naman daw ang buhay sa Pilipinas. Pero mas mahirap ang buhay kapag ikaw ay nahuli ng ICE. Kaya yung iba, nagse-self-deportation na lang. Pero merong iba na case-to-case basis talaga. Hindi mo pwedeng sabihin, umuwi ka na lang. May mga reason sila eh. Hindi ako makikialam sa reason ninyo. Sa ganun. Once you got here illegally, ayun ang danger ho nun. Medyo iwasan na lang ho natin na tayo ay mag-usyoso at lumakad sa merong rally. Iwasan nyo ho yung mga sasakyan nyo, aagawin niya ng mga rioters. Kasi mga mga thugs. Talagang nanggugululan talaga sila. At meron nga daw na balita na binabayaran sila ng mga Democrats. So, lumayo na ho kayo kasi aagawin yung sasakyan sa inyo at susunugin nila. At magpapadala na nga ng US Marines doon. Kasi, tandaan ninyo, ang US Marines, isang US Marines lang, he can eradicate more than 500 enemies o people na kasi well-trained sila. So, meron din National Guard doon. Anyway, ang mundo talaga ay pagulo na ng pagulo sapagkat sinabi na ng Biblia yan, inihula na sa huling araw, magiging perilous time. Magiging magulo. Kung perilous time, wag na ho tayong humalang-halang sa daanan ng mga nanggugulo at yung mga law enforcers. Wag na po mga kapatid. Hindi ho ito Pilipinas na pwedeng mag-usyoso ka. Ito ay isang talagang tinatawag na very dangerous situation. Nung nakaraan, ang naitopic ko is about
Death is the beginning of something real or big. So alam natin na ang Diyos, nakikita niya ang lahat ng mga bagay sa atin. At hindi lang yon, the eyes of the Lord are everywhere, in every places. Lahat ng kaguluhan. Bakit, kung gano'n na nangyayari, bakit God doesn't do anything para ma-repel ang mga kaguluhan? It is in the Bible na merong nakatakda na mamatay, nakatakda na maging bihag, nakatakda na kung anong mangyari sa kanya ay nakatakda na. Ang nangyayari sa mundo nating ito is just like a pre-recorded, tandaan ninyo, just like a pre-recorded in the eyes of God. Parang we just playing yung movie o yung DVD at pino-forward nyo, nire-rewind nyo, just like this. In the eyes of God, this earth's already done, gone, and wala na. At ang mga tao ay nandun na sa kahatulan, yung mga mahatulan. Pero bakit sa paningin natin, sa ating palagay ay nasa present pa rin tayo? Because we're in this world. Pag inalis tayo ng Diyos sa mundong ito through death, and then we will realize na this earth is just like a playing ground. A playing ground lamang. So the eyes of the Lord, according sa Jeremiah 16:17, God said, "For my eyes are on all their ways, they are not hidden from my face, nor is their iniquity hidden from my eyes." Sa mata ng Diyos, hindi nakakaalpa sa Kanya. Kahit sang lugar ka, kaya nga sabi ni King David, kahit magtago ako sa ilalim ng lupa o sa kaila-ilaliman ng dagat, you're there. Nandun ka, O Diyos. Because the eyes of the Lord, the eyes of God, are on all their ways sa lahat ng mga gawa natin. Sabi nga ng Proverbs chapter 15 verse 3, "The eyes of the Lord are in every place, keeping watch on the evil and the good." Tinitignan niya, pinagmamasdan niya, pinapanood niya ang mga masasama at mabubuting tao. Ganon din ang sinabi sa Book of Job chapter 34 verse 21, "For the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth." Ang mata ng Diyos ay umiikot sa mundo. Umiikot at nakikita niya. Parang ganito. Nakikita ng Diyos ang mga nangyayari sa earth. Kaya sabi ng Book of Hebrew chapter 4 verse 13, "And there is no creature hidden from His sight, but all things are naked and open to the eyes of Him to whom we must give account." Magsusulit tayo sa Kanya, sa Kanyang nakakakita ng lahat ng ating mga ginagawa. Bakit nakikita ng Diyos ang lahat ng ating mga ginagawa? Because there were 4 living creatures na merong having 6 wings, each 4 living creatures. They have full of eyes around and within, as they do not rest day and night, saying, "Holy, holy, Lord God Almighty, who was and is to come." Ito yung 4 living creatures na umiikot sa earth, north, south, east, west. Revelation chapter 4 verse 8. Kaya nakikita ng Diyos sa pamamagitan ng 4 living creatures ang mga ginagawa ng mga tao, mabubuti man o makasalanan. Hindi hidden o natatago sa paningin ng Diyos. Ang aking ngayon ibabalangkas sa inyo at ipapahayag sa inyo ay ang Diyos, ang pamagat ko sa aking ipapahayag na ito sa inyo, ang Diyos na lumalakad sa lupa na kasama natin. The God who walks among us on earth. Sa Isaiah chapter 7, verse 14, Isaiah 7:14, babasahin ko.
Therefore the Lord himself will give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. Lagi nating inaalala ito sa tuwing araw ng Pasko. Although nakalipas ng Pasko at padating pa lang, Isaiah chapter 7 verse 14, we need to understand the real message dito sa chapter 7 verse 14. Ang sabi, ang Diyos ang magbibigay sa inyo ng palatandaan. Behold the virgin, in Hebrew is Alma. Behold the virgin shall conceive. Yung virgin, she doesn't have a husband o anumang boyfriend. She is a virgin, dalaga, wala pang sino mang nakakasiping ang babaeng ito. Therefore the Lord himself will give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. At ang virgin na ito ay naging katuparan ito sa New Testament na si Mary. At dito makikita natin dito na ang idiniin ng Diyos dito, the virgin will conceive o shall conceive and bear a son, anak na lalaki, and shall call his name Emmanuel. Ang Emmanuel ay Hebrew word, ang ibig sabihin is God is with us. Tandaan ninyo, ididiin ko ng gusto ito, yung salitang Emmanuel is not just a common name. Ito ang binigay ng Diyos, ang ibig sabihin ay lagi natin tatandaan, sa Hebrew word, ang is a plural. Plural ang Pasensya na mo kayo, yung mga children ko, mga pet ko, 3 sila, ay pag tinawag kayo, lumalapit sa akin. Lagi ako hinahanap ng mga yan. Sumasampa pa sa balikat ko. Ang pangalan nila, yung isa si Pabo Roti. Konting announcement lang. Pabo Roti. Yung ito si Pabo Roti to. Yung isa si Pabo Cates. At yung isa pang babae, si Pabo Longoria. Okay. Dito na kayo. Mga alaga ko sila, mga pet ko sila. Umiikot-ikot lang sila rito sa backyard ko. So balik tayo rito. Ang silitang sa Hebrew word ay singular noun. This is a singular pronoun, ang So ang salitang manu sa Emmanuel, ang manu, ang ibig sabihin sa Greek, sa Hebrew word yan ay God is with us, which is also manna o yung manna from heaven na panahon ni Moses, na pinakain sila ng Diyos sa wilderness ng manna. So, yun din ang kumakatawan doon sa Emmanuel. God is with us from heaven, a manna or a bread. So, the word El in Emmanuel, so manu, and then El is a singular masculine noun, a singular noun, and masculine noun, which is God. So, ang salitang El o EL is God. So, kapag binasa niyo yun, ay Emmanuel. Yung sa salitang this is the plurality of a singular noun, God. Paano nangyari yun? Ito ang mystery na matagal nang hinahanap ng mga tao, and then when Jesus Christ, the God who walks among us on earth, explained to us
that the Father, Jesus Christ, and the Holy Spirit, sila ay tatlong persona but one God na El. Kaya merong Elohim. Sa Hebrew word, ibig sabihin God. That God is a singular plural. Because inside that singularity ay nandoon ang tatlo na siyang Father, Word, and the Holy Spirit. John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. At yung Spirit ng Diyos, kahit sa Genesis chapter 1 verse 1, sa 1 John, 2 John, and 3 John, binanggit that there are three bare records on heaven, the Father, the Word, and the Holy Spirit. Tulad yan ng tubig. Halimbawa, yung tubig, nandito. Let's say, yung tubig. Imagine niyo na lang. Clear glass of water. Hinalo ko. Anong mapupunan ninyo? Yung tubig, umiikot, gumagalaw. Alam nyo, may tubig yon. Pag ginanon ninyo, meron siyang parang whirlpool, parang ipo-ipo sa ilalim. Umiikot. At yung kulay niya is clear. So, tatlo na kagad yung nakita nyo, napunan nyo. The same explanation ng Bible about God. God is one. God, there's only one God, but He revealed Himself in three persons. The Father, the Son, which is our Lord Jesus Christ, and the Holy Spirit na nandito ngayon sa mundo na namamagitan sa atin sa pangalan ng Panginoong Kristo. So yung salitang Emmanuel, yung manna roon, which is bread, sa Hebrew ay what is it? Ay nang ibig sabihin nito. Sa ating mga Pilipino, lagi niyong tatandaan, I found out and I discovered also that more than 600 words na ginagamit natin, ninyo mga Pilipino, either Bisaya, either Maranao, either Tagalog, Ilocano, Cebuano, Kapampangan, merong words na the same sa mga Hebrew people noon. Halimbawa, yung salitang mano po. Mano, di ba yung bless? Bibigay yung kamay. That's a Hebrew word. Mano. Mano is God is with us. Like, ibibigay ng matanda yung kamay sa bata, God is with you. Yun ang kaugalian natin mga Pilipino. Ewan ko kung ginagawa pa yan ng mga Pilipino sa ating bansa, sa Pilipinas. Yun ang ibig sabihin, mano po. God bless me. God is with you. God is with us. Yun ang ibig sabihin. Si Abraham lang ang gumagawa nung panahon niya. Binibigay niya yung kamay sa mga descendants niya. 1,000 BC years past, o noong 1,000 year BC, meron pang tinatawag na Sunda land. Yung malaking lupa ng Southeast Asia ay angat pa sa tubig yan. Magkakaduktong yan, nilalakad lang nila yan. Hanggang Thailand, Vietnam, Southeast Asia, Borneo, Indonesia, and the Philippines. At yung Palawan, magkaduktong pa sa tinatawag na Borneo, maging ang Mindanao, kaduktong pa ng Borneo. At yung kalagitnaan yung Celebes Sea, lake lang yun. Noong panahon na yun, 1,000 BC, yung mga taga-Sundalan, yung iba sa kanila, kasama na yung nasa Pilipinas, ay nag-travel sila papunta sa Africa. Kaya nagkaroon ng tinatawag na Madagascar, mga Maligasi, mga Austronesian ang language nila. At merong napadpad sa tinatawag na Arabia, sa Arabian Peninsula. Isa doon sa napadpad nung panahon na yon, panahon din ni Abraham, si Katuray. Si Katuray, ang pangalang Katuray, ay yan ay puno na native lamang sa Southeast Asia, including ang Philippines.
Yung dahon niyan, madali nyo mapuna at yung bulaklak niya, kinakain pa. Ito ang importante sa mga Southeast Asian noon. At maraming ipinapangalan na katuray. Yung katuray, kaya nga uso sa atin yung halimbawa, labkoy. Lagi tayo naglalagay, kaya yung Pinoy, laging may Y. Ito, katuray. Sa Hebrew, ang pinangalan sa kanya ay Ketura. Tulad ni Sarai, si Sarai, nung binago na Diyos ang pangalan niya, tinawag na siyang Sarah. Si Abram ay tinawag ng Abraham o Abraham. Makikita ninyo na sa kaysaysayan na yon, maging yung Asian giver nang nagpapadala ng flotilla o barko si King Solomon papunta sa tinatawag na lupa na maraming gold, ay nakakarating doon ng 3 taon at kalahati. Eksaktong-eksakto kasi tinukoy niya na pumupunta sila doon sa at maraming mga tropical birds at yung pati yung mga monkeys. Maraming monkeys sa Sundala noon, yung mga Borneo, Philippines, Indonesia, yan. Nagkalat ang mga sinaunang mga animals noon. At nagdadala sila ng mga product. At doon nila kinukuha ang mga ginto na naiuwi ni King Solomon noon pabalik sa Israel. At alam natin, bago dumating ang mga Kastila, kahit sa ilog ng Mindoro, ilog ng Palawan, ilog ng Mindanao, kahit sa ilog ng mga Luzon, ang mga ginto roon, makikita niyo yung mga buhangin doon, kulay yelo, yung manilaw nila na kumikislap, mga ginto. Kaya yung mga ita noon, nagregalo sila ng salakut, yung gold, sa mga nagdatingang mga sinaunang Pilipino na mga anak na ni Abraham kay Ketura. Kaya yung mga words natin, merong Hebrew words. Hindi coincidental yan. Nakapaloob na sa atin ang bloodlines ng mga anak ni Katuray o ni Ketura na third wife ni Abraham. Matapos mamatay si Sarah, nag-asawa pa si Abraham kay Ketura. At yung Katuray na yon ay taga Southeast Asia. At bumalik sila sa Southeast Asia nung pinauwi na sila ni Abraham, binigyan ng mga regalo, dinala sa malayong silangan, at ang malayong silangan ay yung Southeast Asia. Yung Asia mismo, kasama ang Pilipinas doon. At doon na sila nanirahan ng mga anak niya. At 2 anak lang ni Abraham kay Ketura ang naiwan sa Arabia. Kaya makikita ninyo sa kasaysayan, sa Biblia, kung susundan ninyo, na ang mga tao na yon, sila, ang sabi, ay magpupuri at tatawag sa Diyos, maging sa Abukapayseya, tatawag sa Diyos ang mga tao tinatawag ng mga sea people. Hindi ito mga sea people ng mga Mediterranean, hindi sila. Maliit lang ang dagat doon. Yung dagat doon na sa may silangan, dulong silangan. Kaya makikita natin dito na patuloy na sinisira ni Satanas ang Pilipinas. Kasi guguluhin niya talaga ang sinamang lahi ni Abraham. Ayaw niyang pagpalain ang mga lahi ni Abraham. Ayaw niya na makatanggap ng pagpapala ang mga lahi ni Abraham. Kaya gusto niya sirain ng Pilipinas, nakawan dito, nakawan doon, kasakiman lahat. Yan ay kagagawa ng demonyo kasi ayaw niyang ipamulat sa ating mga Pilipino na tayo ay may dugo ni Abraham kay Katuray o Ketura na kanyang pangatlong asawa. Kasama tayo sa meron tinatawag na basbas at pagpapala ng Diyos kay Abraham. Kaya nga, isa ang Pilipinas sa bumoto na maging estate o estado ang Israel matapos ang World War II. Tayo lang yon sa Asia, sa Southeast Asia. Although yung ibang mga Southeast Asian, hindi nila tinanggap, pero tayo tinanggap natin because we know na yung mga tunay na mga anak ni Abraham at Keturay ay napunta sa Pilipinas. Jesus said sa John chapter 6 verse 49, "Your fathers ate the manna
in the wilderness and are dead. And verse 48, Jesus Christ said, I am the bread of life. At kung babasahin natin tuloy-tuloy sa verse 50 hanggang 51, this is the bread which comes down from heaven, that one may eat of it. And Jesus Christ declared na siya ang bread of life. John chapter 6 verse 49 hanggang verse 50, ang ating Panginoon ay ang the living manna or living bread. Ang sabi rito, this is the bread which comes down, sa verse 50 hanggang 51, this is the bread which comes down from heaven, our Lord Jesus Christ, that one may eat of it and not die. Verse 51, I am the living bread which came down from heaven. Makikita natin sa verse 51 sa second paragraph, Jesus Christ said, if anyone eats of this bread, he will live forever, and the bread that I shall give is my flesh. He was talking about the crucifixion. Yung crucifixion niya, si Jesus Christ dito. Kaya ibibigay niya yung sarili niya, katawan niya, para sa handog sa ating mga pagkakasalanan. Ang sabi rito, I shall give is my flesh, which I shall give for life of the world. So, ang kanyang pagkamatay sa krus ng Kalbaryo, pagkabayubay, ang magbibigay ng buhay sa sanlibutan, mare-revive ang mundo. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. John chapter 3 verse 16. Ito ang katuparan ng sinasabi niya. Kaya yung mga alagad na trouble sila. Anong aral ito? John chapter 6 verse 60. Sabi nila, this is a hard saying. Who can understand it? Ano tayo? Cannibal? Kakainin ba natin siya? Iluluto? So hindi nang ibig sabihin ang words ng Panginoon, ang mga salita niya ay pagkain ng ating kaluluwa para lumakas ang ating spiritual na pamumuhay sa Kanya. Sabi nila, this is a hard saying. Who can understand it? Verse 61, they complain about this. Nagre-reklamo na sila sa sarili nila. And then Jesus Christ, na-notice niya, na nahihirapan silang makaintindi. Sa verse 62, but sabi rito, what then if you should see the Son of Man ascend where He was before? Eh di lalo nila hindi pa unawaan kung makita ng mga alagad na ang Panginoon Kristo ay umaakyat patungo sa dati niyang kinalalagyan. Hindi nila maunawaan. Kaya anong dapat gagawin muna ng Panginoon? He must die on the cross, and then after 3 days, resurrection. Doon nila marirealize na ang sinasabi pala ng Panginoon ay ang kanyang crucifixion, death, and resurrection. At ang sabi ng Biblia rito na kapag nakita nyo na ang anak ng tao na umaakit siya sa dating kinalalagyan niya at nabuhay na maguli ang Panginoon at nag-resurrect at nung umakit siya sa langit, now they realize, ito yung sinasabi ng Panginoon sa atin, na ang buhay na sinutukoy niya ay ang kanyang flesh. Ang sino mang tumanggap nito, yung kanyang death and resurrection, ay magkakaroon ng buhay. Ang sabi rin ng Biblia sa sa John chapter 6 verse 63, ang sabi, it is the Spirit who gives life. Ang nagbibigay sa atin ng buhay ay hindi yung literal mong kakainin yung laman o flesh ng Panginoon. Hindi yon, kundi ang pagtitiwala natin sa Kanya, yung Kanyang death, yung suffering, death, resurrection, ay ito. Sa pamamagitan nito, yung Holy Spirit papaunawa sa atin na ginawa ng Panginoon ito para tayo iligtas sa lahat ng kasalanan at ang Spirit na nagbibigay ng buhay, yung Holy Spirit.
Nagbibigay siya ng buhay sa atin, walang hanggang buhay, yung eternal life, sapagkat sinabi ng Panginoon, the flesh profits nothing. Kahit ipako ninyo, mga kababayan ko, ang sarili ninyo sa krus kada mahal na araw. Di ba ginagawa sa Pampanga yan? Kahit ipako ninyo, isawsaw ninyo sa alkohol yung pako dahil natatakot kayo matetano, natatakot kayong mamatay. Kahit gawin nyo araw-araw yan, mayat maya, minuto. Baliwala yan. Kasi sinabi ng Biblia, the flesh profits nothing. Hindi makikinabang ang laman ninyo o yung sarili ninyo sa ganon. Sapagkat ginawa na ni Jesus Christ once and for all. Ang crucifixion, tinanggap niya ang tinatawag na sufferings and death. Kaya kung gagawin nyo pa yon, wala ho kayo sa kalingkingan na nangyari sa Panginoon. Hindi na sinasawsaw ang pako noon sa alcohol. Kahit sabihin nyo may alcohol pa noon, who cares about alcohol? Ipapako ka ng Roman soldier. At kayo, pinapako nyo sa balat lang dito. I-hire nyo ako magpapako sa inyo. Dito sa wrist. Dito siya pinako. Hindi lang dito. Dito. Kaya nung lumakad ng Panginoon, nag-resurrect siya, di ba? Mahaba yung suot niya ng damit, yung manggas, nung inangat niya yung tinapay. Bumaba yung manggas. Nakita nila yung dalawang pako ng dalawang alagad papunta sa Emmaus. At na-realize na, it's our Lord. Nag-resurrect siya. Nandito yung marka. Hindi rito, hindi sa dulo ng daliri na to. Kaya kung ako magpapako sa inyong mga nagpapapako sa krus sa Pampanga o sa man lugar, mawalang galang na. Tutuluyan ko kayo, meron akong pako rito, 5 inches ang haba. Ang pako noon ay mahaba at square, hindi pa bilog. Hindi nyo lang mararamdaman ang sakit, kundi mangingisay kayo sa napakasakit na epekto ng pagpako dito sa may wrist. Diyan siya ipinako, hindi ho dito. Kaya ginawa na ng Panginoon. Ang gagawin nyo na lang, kayong mga tao, kayong sino man tayo makasalanan, ay tanggapin ninyo na ang ginawa ng Panginoon na paghihirap ay sa ikatutubos po ng ating kasalanan. Hindi na natin uulitin, ginawa na nga ng Panginoon para sa atin. Hindi na natin kinakailangang gayahin siya. Sapagkat yung gumawa noon ay ang buktong na anak ng Diyos na buhay, Diyos na nagkatawang tao. Kaya nga sabi ng Biblia, ano sabi ng Biblia? Kayo mga taong nagtitiwala sa katulad ninyong tao, ang sabi rito. Tingnan nyo rito, sabi ng Jeremiah chapter 17 verse 5. Thus says the Lord, cursed is the man who trusts in man and makes flesh his strength, whose heart departs from the Lord. Yung taong nagtitiwala sa kapwa niyang tao para maligtas siya, magkaroon siya ng kaligtasan o mapunta sa langit, ay cursed, ikinurse ng Diyos. Cursed is the man who trusts in man. Tulad niyang tao, nagtitiwala siya na ayun ang tagapagligtas niya. Kayong mga nagtitiwala o naniniwala kayo na si Kristo ay tao lang, may sumpa na kayo ng Jeremiah chapter 17 verse 5 ng sumpa ng Diyos. Kung tao lang si Kristo sa inyo. Kasi ang linaw, thus says the Lord, cursed is the man who trusts in man and makes flesh his strength, whose heart departs from the Lord. Eh, mga nag-backslide na, mga tumalikod na pala sa Diyos, yung mga ganon. Yung mga nagtitiwala sa kapwa-tao. Kung ang tingin ninyo kay Kristo ay tao lang, eh may sumpa na kayo. Hindi ako may sabi niya ng Bible. Sinumpa na kayo. At yung sumpa na yon, you won't gonna escape sa darating na tinatawag na final judgment. Kaya sabi ng Psalms 118 verse 8, it is better to trust in the Lord than to put confidence in man. Mas mainam magtiwala sa Diyos kesa ibigay mo ang buong loob mo sa isang tao.
Isipin nyo, Diyos nyo, tao lang. Yung tagapagligtas mo, tao lang. Tao lang sabi nga ng Diyos na mag-trust tayo sa Kanya. Hindi sa tao na isinumpa. Cursed is the man who trusts in man. Sa kapwa-tao niya. Ang sabi ng verse 7 ng Jeremiah chapter 17, verse 7, Blessed is the man who trusts in the Lord. Mapalad yung mga taong nagtitiwala sa Diyos. Sa Isaiah chapter 2, verse 22, ang sabi, inutusan tayo ng Diyos, Sever yourself from such a man whose breath is in his nostrils, for what of account is he? Sabi, severe, putulin na ninyo. So, putulin na ninyo ang pagtitiwala ninyo sa tao lang. Kung ang paniniwala nyo kay Kristo ay tao lang, putulin na ninyo ang paniniwalang yan, sapagkat kung tao lang yan, ang kanyang hininga ay hindi mismo kanya. At kung tao lang si Kristo, hindi mabubuhay na magulian. Siya ay nabuhay sa sarili niya, siya ay nabuhay sa pamamagitan ng Espiritu Santo, siya ay nabuhay sa pamamagitan ng Diyos Ama. Tulad ng ipinaliwanag ko, there is only one God, but He eternally exists in three persons, the Father, the Word, and the Holy Spirit. Save yourself from such a man. Yung mga nagtuturo sa inyo na si Kristo ay hindi Diyos, kundi tao lang, o propeta lang, o isang tulad lamang ng isang katulad daw ni Muhammad. Sever yourself from such a man. Kung sino man ang preacher o pastor nun, because Jesus Christ maliwanag na yung glorification na ginawa sa kanya ng Father. Alam niyo ba ibig sabihin ng glorification or to glorify o glorify? In Hebrew word ay kavod. Ang kavod ay glorifying, which is involves recognizing Christ's supreme worth. Kaya ang ibig sabihin ng glorification o glorify. Naalala niyo si Jesus Christ, nag-pray siya, Father, glorify your Son, that your Son may be glorify you. Glorify is the highest form of worship. Kung gagamitin natin yung statement niya, Father, worship your Son so that the Son may worship you. So, yun ang message talaga nun. Kaya sabi rito, glorifying involves recognizing Christ's supreme worth, His Godhead, the member of the Godhead, and majesty. Sa Greek word, ang glorify is doxazo, which is acknowledging God, honoring God, and praising God above all. That's the meaning of glorification. Jesus Christ says, glorify me, O Father, before the world began. The same glory that I have with you. Ang liwanag. Mga kapatid, sa mundo na ito, ang nais sabihin ng Panginoon sa atin ay ganito: if we follow the majority of people, maliwanag sinabi ng Panginoon na maraming tao lalakad sa malapad na daanan, ang dulo kapahamakan. The majority of voices ng mga tao, tandaan ninyo, hindi yon ang message o word ng Diyos. Di ba sinasabi yung majority daw ay boses ng Diyos? Sa mga Romans yun. Because yung Senado nila, they want more voters o yung approval ng mga tao. Kahit mga kriminal na tao ay papalakpak sa mga Senado nila. At para pag nandun sa Senate, pag kilala na sila, ay pwede silang maging isang emperor. Sinasabi, the voice of people is the voice of God. That's not true.
Hindi. Ano yung sumigaw doon na ipako si Jesus Christ sa krus? Sinabi ng mga makasalanan tao, marami sila, crucify Him, crucify Him. Are they the, ano yon? Boses ba ng Diyos yun? Hindi. Boses yon ni Satanas. Kaya yung mga nagsasabi, marami kami, konti lang bilang mo, nag-iisa ka lang, Joe, ng Karaoke Katotohanan ng Buhay. Marami kami rito, kaya kami ang nasa totoo. Say what you want. Ang kaligtasan ay individual at personal. Kapag ang grupo na sinamahan ninyo, hindi kinikilalang Diyos si Jesucristo na ating Panginoon tagapagligtas, at sinasabing propeta lang yan, tao lang yan, kalebel niya lang si Muhammad, you're in a great danger. Mapapahama ka, kaibigan. Makikita ninyo, the world, ang mundo ay against kay Jesus Christ. This world wants to make a law na eradicate ang beliefs kay Jesus Christ through persecution, at hindi lang yon, sa pamamagitan ng mga batas na ginagawa nila ngayon. At darating ang oras at panahon na marireveal ang Antichrist, and he will destroy the remnants of every believers of Jesus Christ. Saan man sila naroon. This is the high time na ang pagkilala natin sa Panginoon ay ating Diyos, tagapagligtas. Siya ang ipinadala ng Diyos Ama, at siya ang naging tanging daan, mediator between God and man. Mga kapatid, ang message sa atin ng Panginoon ay ito. Sa mundong ito na napakagulo na, saan nga magtitiwala? God walked on earth before we got here. At alam mo ng Diyos kung ano tayo at kung magiging ano tayo sa future. Sa mga nakakarinig sa akin ngayon, kung ang future mo ay papunta sa kaharian ng Diyos dahil tinanggap mo ang Panginoon Kristo bilang iyong tagapagligtas, mapalad ka. Sa mga hindi pa tumatanggap, mag-isip ka. Ang dulo na tatahakin mo ay dead end. May bubulit ka sa lake of fire kapag dumating na ang final judgment. Pagkamatay mo, pag namatay ka na, doon ka na magkakaroon ng tinatawag na katakot-takot na tormention o tormented ka na. Kala mo nananaginip ka't natutulog ka't binabangungot ka lang, pero hindi mo alam na totoong patay ka na. Tinotorment ka na lang. Yung memory mo tinotorment somewhere else. Subalit yung mga tumanggap sa Panginoon, inaaliw sa paradise. Doon sa altar ng Diyos, under the altar of God. Tanggapin mo ang Panginoon kung saan ka man naroon.